don't even know where to start. Well, I can start with the condition, the mental condition of this person who's talking like this, di ba? Winasak niya ang Pilipinas, no? Right now, 52% of Filipinos are hungry, Marcos. Di ba? And you're talking about gusto mo ng kaibigan. Wala ka ng kaibigan. Wala ngang freedom of the press ngayon. Winasak mo ang Pilipinas. This gem na inaligaan ni Rodrigo Roa Duterte. Nakita ko kasi katrabaho ko siya. Magkanda ugaga talaga kami. He was in his 70s already. Hinang-hina siya. Nung pagpasok niya ng office, malakas pa siya. Nung pababa na siya, hindi na siya makababa kahit ng hagdanan. Nang maayos kasi nakita ko yung pagtrabaho niya. Talagang dinibdib niya ang pagka-presidente. You have the bloody gall to talk about friendship. Talagang addict ka. Talagang nag-gaslight, no? So, now is the 70th day of PRRD in The Hague. Winasak mo ang Pilipinas, winasak mo ang pamilyang ito, binaboy mo. At tapos meron ka pang talagang addict, no? Ano pang ginawa mo sa Pilipinas? Hindi ko na ma-imagine paano aayusin yung ginawa mo at ng tatay mo yung pagnanakaw ninyo sa Pilipino. Yan, na may mga blanco at butal-butal ang budget at alam niya na may isiningit billion-billion sila Martin Romualdez pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niya, pinirmahan niya pa kung hindi siya kulukoy, kung hindi siya nagkakaroon ng problema sa kanyang tamang pag-iisip upang pamunuan ng tama ang bansa, ba't mo pipirmahan? Maganda yung punto mo, ha? Yeah, go ahead. Maganda yung punto mo, ha? Kung ang mga taong gobyerno ay sinisingle out lang na parang one-sided problem ito, na ito'y maniobra lang ng CPP, NPA, NDF, that is half-truth. Yeah. Hindi totoo yun. Hindi po magkakaroon ng lakas ng loob at pagkakataon o oportunidad ang CPP, NPA, NDF na magmaniobra at magkaroon sila ng advantage sa loob ng gobyerno kung walang nagpapacilitate, kung walang nagpoprotekta, kung walang nagbibigay ng pondo, proteksyon, kung walang kumakandong sa kanila. Sinong kumakandong? O, tumbukin na namin number 1, itong kulukoy na si Martin Romualdez. Yeah. So kung mayroon dapat i-reconcile si Marcos Jr., which different topic namin mamaya ni Ma'am Lorraine, sipain niya muna ito si Martin Romualdez. Sipain niya sa muka, literally and politically. Padyakan niya sa muka si Martin Romualdez, politically and literally, para maniwala kami parang totoo. Parang totoo na talaga na magre-reconcile siya sa taong bayan itong si Marcos Jr. No? Bakit? Sapagkat kinukonsinti niya, sabi ni Ma'am Lorraine, dumadami at tumatagal muli ang CPP, NPA, NDF, hindi dahil magaling sila, o matatalino sila, hindi, o malakas ang kanilang mga diskarte at maniobra. No, may nagpapacilitate, may nagpupundo, may nagpoprotect, at nakita natin ito kung paano nila ginawa ang ganitong kalapastanganan ng kanilang iskandalusong mga maniobra nang tinarget nila ang Duterte Party Youth at ang bagong henerasyon para i-accommodate ang request ng mga CPP, NPA, NDF kay Martin Romualdez na papasukin ng Gabriela so that they will have free. Ma'am, kung maalala mo, binulgar ko ito sa isang may ilang forum na 2024 pa bago mangyari, or 2023 pa nga ma'am bago mangyari ang operations sa pagwasak kay Vice President Sara Duterte at Pangulong Duterte, pumupunta sa safe house po dyan sa may subdivision na binuo ni Martin na parang war room, itong mga party list operatives ng CPP, NPA, NDF, mga kadre nilang nasyonal, upang makipagpulong kay Martin Romualdez, kina Dalipi, at mga grupo nila. Nang tinanong ito ng isang abogado, ma'am, na dating undersecretary, na mataas ang posisyon na inabot, family friend ito ng Marcos, friend din nito ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, sabi niya, ba't nandito ang mga yan? Ang sagot sa kanya ni Saldico, ang mga yan, inner sanctum yan. Ang word na ginamit, ma'am, inner sanctum yan ni Speaker. So, ma'am, ang tanong ko pangalawa sa iyo, sa tingin mo, ano po ang koneksyon nito ni George Garcia sa missing puzzle link dito sa nabulgar na re-election na mga datos
na pinaghandaan talaga na hindi dapat bababa sa 3 hanggang 5 ang party list representative na nakukuha ng CPP, NPA, NDF. Pinangako ni Martin Romualdez yan sa CPP, NPA, NDF sa mga meetings nila. Your reaction to that? Eric, idudugtong ko pati doon sa bulok na elections ni George Garcia, ididikit ko na lahat, no? Yung pag-co-opt ng CPP sa electoral processes natin, apart from the fact na magkakaroon sila ng seats na yan, ay talagang pabagsakin ang Pilipinas, pabagsakin ang gobyerno. Yes. No, Eric, may tatanong lang ako sa iyo, Eric, kasi itong para maintindihan ng mga kababayan natin, para hindi sila galit na galit dito sa Kabataan Party List First Nominee, 'di ba, si Rene Co. Rene Co. Kasi sinabi niya deserve, tapos marami nang gagalit, no? Sinasabi ko magalit kasi CPP yan no? Pwede mo bang sabihin sa amin kung as a former cadre, CPP ba si Rene Co? Kasi Eric, nung si Raul Manuel, syempre wala na si Raul Manuel, but we know that Raul Manuel was a top recruiter of the CPP, NPA, NDF. Pwede ka ba bang being first party nominee na hindi ka member ng CPP, NPA, NDF? Please enlighten us, Eric. That cannot be. Lahat ng mga party list, representatives, nominees, first 3, first 5, first 10. Lahat ng mga nanonominate dyan, ma'am, mayroon silang 5 party list Yung 2 wala na. Yung bayan muna, talunan na. Yung anak pawis, delisted na. So 2 yan. Yung 3 na iwan, yung Alliance of Communist Teachers, Kabataan NPA Recruiter Party List, saka itong Gabriela NPA Lover Party List, lahat yan, ma'am, bunuo ng CPP, NPA, NDF for government and bureaucracy infiltration. Walang pwedeng manominate, walang pwedeng umupo na hindi Communist Party cadre. That is the doctrine, that is the rule. At yan ay pinatotohanan namin kasi ako, ma'am, bago ako mag-underground, isa pa lang ang party list namin noon, Bayan Muna pa lang. So lahat ng bumubuo ng Bayan Muna, mag-caucus, mag-regional, national convention, puro yan Communist Party ang dumadalo. Walang hindi Communist Party yan. Mga dumadalo dyan, ma'am, hindi member lang, mga kadre. So si Rene Co na pangalan niya, hindi pwedeng ito ay masa o ordinaryong network o alliance na unwitting kinuha nila. No. Hindi nila ibibigay yan. Bakit, ma'am? Sapagkat, una, dapat ikaw ay tumalima, sumunod sa kung ano ang gustong gawin ng Communist Party sa loob ng Kongreso. Ikaw ay dami. Sabi mo nga dati sa ating talakayan, mga robot lang ang mga ito Ginagamit di susi ng kanilang mga amo na si Joe Masison at mga boss nilang sa higher organ. Number 2, pondo. Kailangan mong sumunod sa pondo kasi ang pondo na milyon-milyon limpak na pondo ng mamamayan, iririnit mo yan sa Central Committee ng Communist Party. So kung hindi ka Communist Party, hindi mo gagawin yan. Yung mga diskarte sa mga pamumudmod ng pondo na binulgar ngayon ni Congressman Toby Chanco, 90 billion ang bribery fund para sa impeachment at in the guise of projects, my goodness. So kung hindi ka CPP kadre, pwedeng ibulsa mo talaga yun sa personal mo. Hindi ka tutulong na magkaroon ng armas at pondo ang NPA. Pangatlo, ikaw ay nandyan dahil ikaw ay Communist Party. Kung hindi ka Communist Party, wala ka dyan. Therefore, utang na loob mo yan sa Communist Party, hindi sa bumoto sa'yo. So, hindi pwedeng itong Kabataan Party List na ito na nominee ay hindi membro at aktibong membro ng CPP, NPA, NDF. Kagaya ni Cristina Conte. Hindi man yan ilalagay ng CPP, NPA, NDF kung hindi siya susunod sa gusto ng CPP, NPA, NDF kung paano diskarte bilang abogada. So, hindi yan ordinaryo na abogada. Abogada na member ng CPP, NPA, NDF. Ma'am, bakit ko ginagamit pa rin ang CPP, NPA, NDF? Sapagkat hindi sila dapat magkaiba. Dapat ipakita sa taong bayan na isa lang yan sila. Ang isa ay ang mga nasa urban walang armas. Ang sa kadayunan may armas. Pero iisang organisasyon sila, kunwari magkaiba. Kaya tamang tawag sa kanila, CPP, NPA, NDF, sapagkat iisa lang sila. Nagkukunwari silang magkahiwalay. So si Cristina Conte, itong number 1 nominee ng Kabataan Party, sila ay mga kadre po ng CPP, NPA, NDF na tinatawag namin ni Ma'am Lorraine dito sa programa Urban Operatives. Kasi Eric, wala silang direktang armas. Eric, pero hindi sila, ma'am, hindi ibig sabihin na hindi sila kasama sa pananagutan sa mga naglulunsad ng armado. Eric, so ang tanong ko sa iyo, si Rene Co,
umabot siya dyan, ibig sabihin, top recruiter siya. At saka nandyan Yes. siya para mag-recruit. Hindi siya nandyan Yes. para mababatas or whatever. Di ba? Kasi No. So that's it. You're Eric. correct. So, You're nandyan correct. siya sa Kongreso para isulong yung goals ng CPP, NPA, NDF kahit na nagkukunwari na galit sa dirty elections, whatever, di ba? Pero top recruiter, si Reneco. Kasi sa title purpose nila, ma'am, correct ka, she is, babae ito, ma'am, babae. Yeah. Kasi hindi ko na ito inabot, mga kabataan na ito, ma'am, hindi ko na ito naabot sa henerasyon ko. Pero by category of the doctrinal explanation that I made and the historical references, yes, I confirm, isa yan sa mga top recruiter ng CPP, NPA, NDF, sanay ng kabataan. Otherwise, hindi yan ilalagay. Number 2, apat po ang purpose nila, Ma'am Lorraine. Bakit gusto nilang maakyat ang Gabriela para tatlo pa rin sila? Number 1, kung bakit may party list sila, ay para makapagpropaganda at makagamit ng plataforma sa loob ng gobyerno para sa agenda ng CPP, NPA, NDF. Hindi para sa gobyerno o para sa demokrasya. Kung sila ay may poder at may kapangyarihan, makakapag-privilege speech sila, makakapagpasar ng resolusyon, makagamit ng mga batas na kunwari ay para sa human rights, yun pala para sa NPA, like Human Rights Defenders Act or Bill, Human Rights Defenders Bill para i-protect ang kanilang underground operation at mga armadong itinatago nila sa urban area. So, klaro yan. Number 2, maliban sa propaganda at maniobra, pondo. Kailangan nila ng pondo. And we're talking, ma'am, hindi lamang ng 10,000 pesos, 30,000 pesos, hundreds of millions of funds na ma-access nila. Kaya nila pinapasok ang gobyerno. Not because they defend or they will defend the government. No. Dapat nga, sorry for the word, dapat nga tadyakan ni Marcos ito sa pagmumukhang pinsan niya na ito eh. Kung totoong siya ay nagkikipag-reconcile sapagkat binibigyan nila ng pondo, ng bilyon na mga pondo ang teroristang grupo na nagkukunwaring mga party list. Number 3, ma'am, recruitment. Recruitment talagang purpose nila dyan. Number 4, kumuha ng intelligence sa loob ng gobyerno para gamitin laban sa gobyerno. At yan ay bahagi ng mga doktrina na nakapalagay sa loob ng konstitusyon ng Communist Party of the Philippines. At ang panghuli, ma'am, ay mag-intriga at magsulsol ng kaguluhan pang politika para maging mahina ang buong sistema ng gobyerno. Like what they did sa Sara Duterte impeachment, yung maniobra para ipatapon si Pangulong Duterte. All of these are part of what we call bureaucracy infiltration and government infiltration work. 2 questions, Eric. Number 1, ano yung implication na nawala na yung bayan muna? Ang galing ng Pilipino, di ba? So that's good news. But the bad news is magdo-double time sila sa recruitment, which means that our children are now in grave danger because nagbo-double time ang CPP, NPA, NDF na nasa loob ng Kongreso. Am I correct, Eric? Correct. Ang implication ng bayan muna, ma'am, na yung dati nilang, kung baga sa baraha, alas, sa paglalarga ng party list, na booking na ng taong bayan, pinakwil na, no? At ibinasura. So, tama ka. The consequence for that is to rebrand, recreate the image of bayan muna. Kung hindi naman bayan muna, kailangan bumawi ang Kabataan Party. Kailangan bumawi ang ACT, bumawi ang Gabriela para mas mapalawak ang recruitment sa kabataan. Ma'am, kapag walang recruitment mga kababayan sa kabataan, hindi mabubuhay ang CPP, NPA, NDF. It will die a natural death kapag walang kabataan na nagiging kadre at walang pundo na pumapasok at wala silang armadong mabubuo. They will die. So, ang bayan muna is a significant blow to them. Kasi 2 beses na silang natalo. First time yan. At ang Gabriela, after 22 years, first time ding matatalo. Meaning to say, ma'am, yan ang sukatan na nagmamature din kahit papano ang political level of maturity of the Filipino people. Yan ang implikasyon. Maraming salamat. Eric, ano na mangyayari kay Raul Manuel? Well, si Raul Manuel, ma'am, kasi Eric kasi sabi ni Kate, nag-NPA si Raul Manuel for a few days, parang ganun. Tapos parang 2 weeks. Tapos humahagulgol daw si Raul Manuel na hindi ko to kaya, doon lang ako, mag-recruit na lang ako, ganun. So, ano mangyayari sa kanya ngayon? Kagaya ni Sara Ilago, ni-recycle siya, di ba, ma'am? Kung makakapasok ang Gabriela, ang number 1 nominee si Sara Ilago. Oo nga. So, ni-recycle nila mula sa Kabataan Party dahil matanda na,
Hindi na pwede sa kabataan party beyond 30 years old ang limit, ma'am eh. So hindi na siya 30, napunta na siya ng mga 35 and above, na-recycle siya sa Gabriela. Ang tawag dyan, ma'am, magkakaroon ng deployment. So hindi, ayaw niya mag-NPA, dineploy siya from the youth sector to the women's sector. Pero Communist Party operative pa rin siya sa women's sector. Kaya Gabriela na naman si Sara Ilago. Bakit na siya pwede dito sa kabila? Si Raul Manuel, hindi ko alam kung tatanggapin ng Gabriela. Baka hindi siya pwede sa Gabriela. NPA, sana mag-NPA siya para alam niya kung ano yung ginagawa niyang recruit ng anak ng anak. Si Toby kasi takot sa lamok, ito naman takot na sa limatik. So saan siya pupunta? Oo, pero Eric, Masagutin ko ng briefly yung sinatanong mo. okay. Pwede siyang ma-deploy. Ang narinig ko, ma'am, i-deploy siya sa labor sector. Kasi wala pa siyang experience sa basic sectors. Meaning mag-organize ng mga labor union, maging advisor, or mananatili muna siya, transition sa National Youth and Students Bureau. Pero medyo semi-legal, semi-underground na siya. Pero makikita pa rin natin siya. So Eric, ang ginagawa ng CPP, 'di ba? Kung ano yung talagang trabaho nila. Communist terrorist sila, talagang sisirain yung Pilipinas, 'di ba? Pero si George Garcia, ang trabaho niya protektahan ang Pilipinas. Yan yung oath of office tuwing na-appoint ka or nagtatrabaho ka sa gobyerno. 'Di ba? So ito nga yung ginagawa niya. Kasi yung nakikita obviously na sinisingle out, 'di ba? Ano yung implikasyon nito, Eric, kapag ganito yung mangyayari? Kasi itong maraming galit na galit ngayon, no? So include that in your answer, yung galit ng taong bayan na ginawa na naman ito, yung the perversion of the electoral processes, 'di ba? So yeah, I agree. George Garcia needs to resign. Wala nang credibility ito. But if he will not resign because resignation is voluntary on the person, we can force him to be subjected to impeachment. Pero pag impeach mo siya, ma'am, at siya ay hindi ma-impeach dahil poprotektahan siya ni Martin Romualdez at nila Marcos through the Congress, ay magiging morally victorious pa siya. Sa tingin ko, ma'am, tama yung unang mong suggestion kahapon. Ipatawag sila sa Senado at magkaroon ng Senate Blue Ribbon investigation on the corruption involvement nila para doon ibubuhos ang galit ng taong bayan. To the point, ma'am, na magkaroon ng tinatawag na forced resignation. Paano po? Araw-arawin nating mag-noise barrage sa labas ng COMELEC. Araw-arawin nating magbuliglig sa kanya. Sampahan siya ng kaso ng electoral sabotage ng mga lawyers na marunong gumawa ng kasong tama dahil hindi man tayo abogado. And then, i-pressure na natin by public clamor ang Senado na paimbestigahan silang lahat. Kasi malamang may pera na involved dito sa nangyayaring ito. Kasi kung wala tayong gagawin, uulit-ulitin lang ito ni George Garcia at ng mga COMELEC commissioners hanggang sa tayo naman ay pagnakawan ng boto sa 2028. At makikita mo, mama, nakikipagsabwatan na siya CPP, NPA, NDF under the direction of Martin Romualdez. At walang nagagawa si Marcos kahit alam niya na ito sapagkat hindi naman siya nagpapatakbo ng gobyerno. He is not also the one running the office of the presidency. It's between the collusion and conspiracy of Lisa, Martin, at mga alipores nila. Marcos is a flower base. He is just a signatory president para sa pirma lang, para sa mga oratorical contest lang sa entablado. More than that, wala na siyang silbi sa bansa talaga. Yes, but unfortunately, he's the president, no? Meaning that the buck stops with him. It doesn't matter if wala siyang kakayanan or kung sino-sino pa yung hahari-harian ngayon, siya pa rin ang bagsak ng responsibilidad dito. Siya pa rin ang bagsak ng bintang, si Bongbong Marcos. Kasi hiningi niya yung trabahong yan eh. No? So dapat mag-resign siya, he should step down. Kasi wala kang parang si George Garcia. But these people are really not there for the country and they have no capacity for shame. Diba? So, this is really turning out to be yung elections na napakaraming bahid, no, ng irregularities, no, that the Duterte youth and kasi sinisingle out no? Ma'am, before ko lipatan ang next topic, I want you to comment, please.
Yeah. doon sa naging statement na binasa mo kanina ng bagong henerasyon, na masakit ito para sa kanila dahil mukhang na-single out sila ni Martin Romualdez through at ginamit si Garcia sa COMELEC na kipagsabwatan kay Martin Romualdez na huwag pabalikin ang bagong henerasyon party list nila Bernadette Herrera sapagkat ito hindi tumindig na magpaalipin sa pera upang ipa-impeach si Sara Duterte kasama po sa Duterte Party List Youth. Ito naman ma'am, hindi ito communist maneuver. Maneuver talaga ito nila Martin Romualdez. Yeah. Your reaction to this before we shift sa other topic natin, itong scripted na iyak-iyak pa at patulog ng luha kunwari si Marcos. So, yes, gusto ko makipag-reconcile. Dito muna ma'am sa panghuling bahagi ng unang topiko, bakit didinamay at sa tingin mo talagang anong mensahe dito ma'am, bakit ang bagong henerasyon na hindi naman ito karibal ng CPP, NPA, NDF ay dinamay dito sa kalokohan na ginawa ng COMELEC ni George Garcia para hindi makapasok sa Kongreso. Alam nyo, ang BH, no, si Congresswoman Bernadette Herrera, I know her personally and she's one of the shining gems in Congress. Talagang totoong lingkod bayan yan. At may paninindigan at may prinsipyo. Talagang ipinaglalaban niya ang Pilipino. No, so, wala nang pag-asa para sa akin si George Garcia at yung Martin Romualdez at Bongbong Marcos na yung Marcos administration. So para sa akin, ang gusto kong sabihin sa Pilipino, protektahan natin at depensahan natin yung nagpoprotekta at nagdedepensa sa atin, ang totoong representante ng Pilipino. At yan ay si Bernadette Herrera at si Ronald Cardema at ang Duterte Youth. No? At saka naboto sila eh. Pero sila talaga yung tumatayo at lumalaban para sa Pilipinas, 'di ba? Kilalang-kilala sila no na ang Duterte Youth, humaharap sila kahit na lone voice in the wilderness sila, mag-isa lang sila na lumalaban. Lumalaban pa rin sila against the CPP, against what's correct about the Constitution, 'di ba? The Vice President, PRRD, tumatayo sila. So, ang kalaban nila ngayon lasing sa kapangyarihan at ang tingin nila ay sila ang may-ari ng gobyerno. But the government is not George Garcia, nor is it Bongbong Marcos, nor is it Martin Romualdez. It's the Filipino people. So it's really on us. Kailangan depensahan at protektahan natin kasi ang totoong kapangyarihan ay sa atin nang gagaling. Lalo pat pag nagkakaisa tayo. Hindi yan akala lang nitong mga lasing na ito na sa kanila yung kapangyarihan. Sa atin yon, nasa atin yon. So tanggalan na natin sila ng kapangyarihan at ipaglaban natin ito. Statement, paki-focus please sa ating support team para mabasa ni Ka Eric. Where is that? Hindi ko na siya makita. Yeah, Where's mga kababayan? I can see it, Eric. Ako na lang. Go ahead. Sabi niya, sabi ni Bongbong Marcos, ako ayaw ko ng gulo. Gusto kong makasundo ang lahat ng tao. Marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko ng kaibigan. Hanggat maaari, ang habol ko ay yung stability, peaceful, pero para magawa namin yung trabaho namin. And then, I'm going to add, kahit na di tayo magkasundo sa polisiya, di tayo magkasundo, tanggalin natin ang gulo. Atik talaga. Ayun. Ma'am, gusto mo ka mag-comment una o ako? What do you prefer? Sino mas galit sa atin? Nakakagalit. Ikaw muna, ma'am. Bira. Okay. Ikaw muna. Ay, ikaw muna, Eric, kasi galit ako. Huminahon muna. Hihinahon muna. Sige. Makura ko eh. Mag-comment. Adik na to eh. Adik talaga yung mga statement na ganyan eh. Yeah. Mga kababayan, ang problema po ni Marcos ay hindi reconciliation. Ang problema niya, hindi siya marunong mamuno ng bansa. It's not about reconciliation. It's about governance. So hindi po kailangan ng reconciliation sapagkat wala siyang kalaban kundi ang sarili niyang kabulukan. Ang taong bayan ay nagagalit. At ang mga Duterte, si Vice President Sara Duterte, si Pangulong Rodrigo Duterte, at ang political opposition group ay nagre-reflect lang ng sentimiento ng taong bayan. Kung mayroong dapat ipareconcile si Marcos ay ang taong bayan. Una, hindi po usapin ito ng parang personal na difference nila sa politika ng mga Duterte. It's beyond that. Kaya hindi po reconciliation ang problema. Good governance ang problema. Nakikita niyo po ba ang playback, Sir Eric, Ma'am Lorraine? Hindi pa po. Ito muna ang aming pag-uusapan, ang tungkol kay Marcos, no? Mamaya na siguro, wait lang ha. Okay. Doon ko lang komentary ko, Ma'am Lorraine. Yeah. Paano magre-reconcile
si Marcos sa taong bayan kung ginawa niyang zero budget ang PhilHealth at kinuha pa ang 60 billion na pondo na para dagdag na pang public health insurance sa mga pobre at mahihirap na pamilya. So ang galit ng tao ay hindi nanggagaling sa mga Duterte. Ang galit ng tao ay nanggagaling sa kanyang kabulukan at kapalpakan sa pamumuno. So kung mayroon dapat i-reconcile si Marcos, ang kanyang pag-reconcile ay baguhin at itama niya ang kabulukan at kapalpakan at kamalian na kanyang ginagawa laban sa taong bayan. Magkakin mo i-zero budget ang PhilHealth, wala siyang ginawa. At ang nagpa-zero budget, ito si Martin Romualdez, sila Grace Po, sila Chis Escudero, sa kanilang vice cam na pinalusot. At alam din niya pala, sabi ni Congressman Toby Chanco, Ma'am Lorraine, alam niya mga kababayan na may mga blanco at butal-butal ang budget at alam niya na may isiningit ng billion-billion sila Martin Romualdez pero wala siyang ginawa. Ang ginawa niya, pinirmahan niya pa kung hindi siya kulukoy, kung hindi siya nagkakaroon ng problema sa kanyang tamang pag-iisip upang pamunuan ng tama ang bansa, ba't mo pipirmahan? At pinabalik niya, at pinaayos niya, at dapat sinabihan niya ang kanyang kulukoy at tarantado at hambog ng pinsan na si Romualdez na kung pwede ba, baguhin niyo yan, hindi ko pipirmahan yan, tanggalin niyo yung 470 billion na pinasok niyo sa inyong infrastructure project na hindi kayo PWH, hindi under sa inyong DPWH. Ba't pinayagan niya? Pinayagan niya maging blanco ang more than 217 billion illegal insertions. Pinayagan niya na maglagay ng 17 billion pesos para sa increase ng budget mismo ng House of Representatives, samantalang zero budget ang PhilHealth. Doon ka mag-reconcile. Marcos, kung si Ping Lacson pa magtawag, ang budget for 2025 o DAA 2025 ay budget ng kurakot. Budget sa pangurakot. At hindi nagkamali po ang taong bayan ng yan ay tinitingnan na istapa budget ang loloko because no less than si Toby Chanco nagsasabi, pilit siya ni Martin Romualdez na itulad kay Marcos na Pebrero pa lang ipalabas na ang mga pondo na nagkakalaga, Ma'am Lorraine, 90 billion pesos upang ipangbili ng boto para sa pagpapa-impeach kay Sara Duterte, ipangsuhol sa mga swapang at buaya ng mga kongresista. Sabi ni Toby Chanco, hindi pwede yan. Yung conditional release kasi wala pa tayong pondo. Ipinilit at nang ipinilit pumayag man si Marcos. Doon po nakipag-reconcile Marcos sa taong bayan na ninanakawan, niluluspay at nilalapastangan niyang pondo, ginagamit niyang kapangyarihan para paglakarin ng tao. And then bumili ka kay Antoinette Berna ng reconciliation. Your reconciliation is not about the Duterte. Your reconciliation should be to the people. Na ikaw ang nagpapalugmok sa kabuhayan dahil nananatili ang pagkabulok ng iyong pamumuno. And you deserve to be kicked out in office, not reconciliation. Mamaya ko na dagdagagan, pabuiluhin ko muna si Ma'am Lorraine. I don't even know where to start. Well, I can start with the condition, the mental condition of this person who's talking like this, di ba? Winasak niya ang Pilipinas, no? Right now, 52% of Filipinos are hungry, Marcos. Di ba? And you're talking about gusto mo ng kaibigan. Wala ka ng kaibigan. Galit na ang Pilipino sa'yo. Minus 29, bumulusok na ang trust and approval ratings mo. Na wala ni isang presidente nagkaroon ng ganyang ratings. Ano ibig sabihin? Galit na ang Pilipino sa'yo at kinasusuklaman ka na, and for good reason. Winasak mo ang Pilipinas. Na ako ay nandito sa Japan at naghahanap ng proteksyon ng Japan para makapagsalita ng Malaya. Na dati ay pwedeng gawin ng kahit Pilipino, na si Eric ay nasa Amerika, away from his family, na marami sa amin ngayon para lang makapagsalita ng Malaya. Wala ngang freedom of the press ngayon. Winasak mo ang Pilipinas. This gem na inaligaan ni Rodrigo Roa Duterte. Nakita ko kasi katrabaho ko siya. Magkanda ugaga talaga kami. He was in his 70s already. Hinang-hina siya. Nung pagpasok niya ng office, malakas pa siya. Nung pababa na siya, hindi na siya makababa kahit ng hagdanan ng maayos kasi nakita ko yung pagtrabaho niya. Talagang dinibdib niya ang pagka-presidente. You have the bloody gall to talk about friendship. Talagang addict ka. Talagang
naggaslight, no? So now is the 70th day of PRRD in The Hague. Winasak mo ang Pilipinas, winasak mo ang pamilyang ito, binaboy mo. At tapos meron ka pang talagang adik, no? Ano pang ginawa mo sa Pilipinas? Hindi ko na ma-imagine paano aayusin yung ginawa mo at ng tatay mo yung pagnanakaw ninyo sa Pilipino. At wala kang kakayanan maging president, hindi ka pangulo. Hindi ka pangulo. Kung meron ka pang konting bahid ng hiya na natitira sa'yo, bumaba ka na sa pwesto. Hindi ka president. Wala kang kakayanan, wala kang alam sa trabaho na yan. I agree. Ma'am, tama ka doon sa sinabi mo. The problem is governance, not reconciliation. Hindi siya marunong mamuno. At hindi niya deserve na bigyan siya ng mandato na ito, dapat hindi na tumagal. Halimbawa, itong paglulustay ng pundo, nakikipagsabwatan ng pinsan niya sa CPP, NPA, NDF, na pinababayaan niya. Lahat ng tao alam na ang kanyang pinsan ang facilitator, protector at funder ng CPP, NPA, NDF sa ngayon. Wala siyang nagagawa and then magsasabi ka ng reconciliation. Anong gusto mong sabihin? Lunukin ng taong bayan? Na lulustayin yung pundong bilyon-bilyon para punduhan ng CPP, NPA, NDF, tapos habulin, ipakulong, at bastusin at tarantaduhin ang karapatan ng mamamayan kagaya ng ginawa niyo ng pagpataksil sa illegal na pagpapadukot kay Pangulong Duterte sa inyong pagbabastos sa opisina ng Vice President na sa harap ng kanyang pamilya ng kanyang tatay na pilit na tunakaladkad paakyat sa aeroplano at ipapatay ng illegal mo, hindi pinapasok para harapin ng kanyang tatay yung Vice President ay nagdedesisyon ay utos ninyo mula ng mga Remulla Brothers upang pigilan na makapasok si Sara Duterte bilang abogada at bilang anak ng kanyang tatay. When you're talking about reconciliation, no. The excessive and the abusive conduct of your power and the state power that you have against Duterte and Sara Duterte right now is a symbol na ikaw ay lumalapas tangan hindi lamang sa mga Duterte, kundi sa taong bayan na nagpapakita ng kanilang simbolo kung paano naglingkod si Pangulong Duterte at si Sara Duterte para ipagtanggol ang demokrasya, kapayapaan at kalayaan ng bansa na pilit mong ibinibenta at pinapalugmok papunta sa pumunaw ng pagbalik muli ng kasalot-salutan ng CPP, NPA, and now we're talking about reconciliation. Pinapal ito si Antonio Taberna, nag-gimmick pa. Akala niya dahil si Antonio Taberna siya pwedeng pakinggan ng taong bayan, ang gimmick nila na magbait-baitan si Marcos. Hindi na, ang reconciliation mo ay mangyayari lamang yan kung ikaw ay umalis sa kapangyarihan, i-relinquish mo na mapayapa ang poder na hindi mo naman ginagamit ng tama at para sa kapakinabangan ng mamamayan, subalit nagiging isang instrumento ng pang-aabuso mo, the people will only accept nothing than reconciliation, but rather the people will accept you to resign and immediately vacate office at papasok ang constitutional, peaceful, legal transition to power. Yan ang dapat mong gawin. Huwag mo na kaming pag-imika ng bait-baitan dahil hindi ka mabait. Magkaiba ang mabait kaysa matinong tao. Hindi ka lang hindi mabait, hindi ka pa matino bilang leader at you don't deserve to be called the leader. That's why I don't address him Marcos, Mr. President. I address him as Marcos only. I address Pangulong Duterte as President Duterte because he is still the president na kinikilala ng taong bayan. Ma'am, patalungin kita dito. Hinggil sa ganitong kalagayan. Ginawa ba niya ito para isalba ang bumubulusok padausdos pababa? 25% lang ang kanyang approval and trust rating. Nangangalahati pa lang siya sa kanyang termino. Si Romualdez 14%, while Sara Duterte, pinapunan ng lahat ng putik, ginasusan, tinunduhan para wasakin ang pamilya Duterte, si Sara Duterte, 61% trust and approval rating. Your reaction to this? Yeah, like his sister, it's just for political survival. This man has his character, no, is such that he has no honor, he has no dignity, he has no principle. Siya po ay he's an empty vessel. He's vacuous, he's fractured, he's a broken vessel.
This man belongs in a rehabilitation center. He does not belong in the corridors of power. At saka alam mo, ang ginawa nitong taong ito, kinuha mo ang isang leader na pinakamamahal ng Pilipino. Bakit? Dahil bumuti ang buhay nila sa mga OFW, siya lang, si President Rodrigo Roa Duterte lang, ang talagang nagmahal at saka yung polisiya niya ay talagang bumuti ang buhay nila. At yung mga mahihirap, bakit siya mahal? Kasi bumuti ang buhay nila. Bakit yung mga businessmen? So, lahat, no, bumuti ang buhay ng Pilipino nung si PRRD. At anong ginawa mo dito sa pinakamamahal na leader? Ninakaw ninyo, kinidnap ninyo, bawat karapatan niya. You violated all of his rights. And then you flew him, this 80-year-old man who needed medical attention. And it was beamed all over the world, the way he was treated. And it broke so many hearts that all over the world, it united Filipinos, it galvanized all of us, demanding that you free this man. And then you are talking about friendship. No, you know, in fact, no, in the distant possibility na ang Duterte ay makikipagkaibigan dito sa ito, which is, I don't think so. Kami ang sagutin mo din, Pilipino. Kami sa amin ka sumagot dito sa ginawa mo kay Rodrigo Roa Duterte, Marcos. Napakawalang hiya mo. Ginawa mo yan kay PRRD, no? Kinuha mo bawat karapatan niya at nakita namin yung alipores mo, si Nick Torre. Narinig namin hihilahin daw at pinosasan pa si ES at yung pagtratos kay Hanilet at kay Kitty, nakita namin lahat, no? Tapos sasabihin mo, you can talk about something like this. This man is really empty. He's really out of it. You know, ang drug addiction kasi, bawat cognitive process mo ay talagang apektado. Sa pag-iisip mo talagang wala judgment, perspective, lahat wala. Para siya yung uncle mo na lasing sa mga Christmas parties ninyo. Yung akala nung uncle nyo ay nakakatawa siya, suka siya ng suka, pero pinandidirigan na siya ng tao. Parang ganyan. Akala niya nakakatuwa siya, pero nakadiri yung mga sinasabi niya. And I monitored the comments on social media, even outside my bubble. Oh my God, talagang nandire. So and Anthony Taberna kept on saying, ang bait-bait mo. No, bait, you know what bait means? Bait means talaga, it takes courage to be mabait. Si PRRD, siya ang tunay na mabait, very compassionate man. But this man is a very cruel man. Walang bait yan. He is weak. That's the real word. Yeah. Anthony Taberna, yun ang tamang salita dito. Hindi bait, mahina. Okay? Yes. And ma'am, the word brutal was first used against Marcos, describing him how he treated his political rivals, particularly the former president, was used by former Secretary Professor Winnie Monsod. Sabi niya, I never expected, sa interview to mama, sabi ni Professor Winnie Monsod, hindi ito maka-Duterte si Monsod, hindi niya idol si Digong, kritiko din ito ni Digong. Sabi niya, I never expected that Marcos Jr. will be this brutal in his treatment of the former president. The word used by Winnie Monsod was brutal. The word was brutal at tinanong siya, so do you see any changes in the next 3 years in the direction of the Marcos government? Ang sagot ni Professor Winnie Monsod, Ma'am Lorraine, nothing. It will go down the drain. This government will go down to the drain. Coming from Professor Winnie Monsod, wala siya nakikitang pagbabago sa kay Marcos Jr. unless ito ay maaalis sa kapangyarihan at mapapalitan ng tama, may kapasidad, may puso, may tamang utak, may tamang direksyon, mind frame, mindset, at may tamang pagmamahal sa taong bayan. Hindi po magbabago ang direksyon ng ating gobyerno under Marcos government. Ma'am, sa tingin mo, tama po ba ang projection ni Professor Winnie Monsod that the direction of the Marcos government is going down the drain in the next 3 years? Yes, very accurate from Professor Monsod. You know why? Simple reason, this man has no capacity. Wala siyang kakayanan mamuno, wala siyang kakayanan ayusin sarili niyang buhay. No? Ay buhay pa ng 117 million Filipinos and a whole nation. He has no capacity.
he doesn't even know. He's so incompetent. I don't even know where to start. It's just horrifying watching him. Lalo na pag may disaster. He's even the bigger disaster during a typhoon. He's the biggest disaster kasi he's going way pa niya kung ano yung kaya ng helicopter na dalhin na goods at ilang beses papabalik-balikin yung eroplano. Walang kapasidad, 'di ba? But we were laughing, but lives are at stake here. And in fact, Correct. you want to go, gusto ko kalag ka rin tong taong ito, talking about friendship, at gusto lang niya niyang polisiya, gusto lang daw niya magtrabaho. Ulul, lika nga rito, daling kita sa PGH, para makita mo nakaratay na sa banig yung mga tao doon sa emergency room kasi ninakaw mo Tama. yung PhilHealth, ninanakaw mo yung PhilHealth. budget namin, magnanakaw ka. Mm. Meron ka pang konting bahid ng hiya, no? Dapat bumaba ka na sa pwesto, hindi ka president, drug addict ka. Mhm. I agree to that. Walang ibang proof diyan. Ayaw niya magpa-drug hair follicle drug test na seryoso, DNA type. At pinagtatawanan niya. Ibig sabihin, may tinatago. Ayaw talaga niyang aminin na siya ay nakakalulong na sa droga. Kaya ito din ang challenge kay Amy Marcos eh. If you are really true to your words, na gusto mong tulungan ng kapatid mo, ibulgar mo na at ipanawagan mo na bumaba na sa pwesto ang kapatid mo at ipagamot na ninyo. Ibig sabihin mga kababayan, nararapat po na isabihin ni Amy Marcos ang buong katotohanan that her brother is ruining and destroying the country. Not just the wife, not just their cousin. Para kumpletong picture na ito. And it will make a big difference para malaman at marinig ng Armed Forces of the Philippines at ng security sector at ng taong bayan that our country cannot move forward until and unless Marcos will be out from power. And only another Marcos can reinforce the truth about what the people already perceive. And what is that? That the president is involved in illegal drugs, wala siyang competent and healthy state of mind. At binanggit mo nga, Ma'am Lorraine, kapag ikaw ay lulong sa illegal na droga, ang cognitive process mo ay sirang-sira. At delikadong buong bansa sapagkat you make decisions. Kita mo man pag dumating ang malalaking sunod-sunod na mga bagyo, pagbabaha, sa harap ng meeting ng National Disaster Coordinating Committee or Commission, ang kanyang ginagawa, problema natin ay sunod-sunod ang ulan eh. Ano bang dapat nating gawin? Wala siyang alam talaga. He doesn't know how to govern or lead the country other than making speeches na nakahanda sa kanya. Ito pa ang isang tanong, ma'am, sa iyo at gusto kong kuhanan ka ng reaksyon. Hindi ko alam kung nakaredy na po, ma'am, kung may reaksyon dito. Ang isa sa representante ng pamilya Duterte who is now acting also as the undeclared official leader of the opposition movement in the Philippines. I'm talking about the Vice President Sara Duterte. Sa impeachment complaints na ito, ma'am, nakita na ang lahat na dinaya, may panunuhol, may pangungurakot, at ang nagbulgar, ma'am, hindi ang kaalyado ng mga Duterte. Mismo sa loob ng House of Representatives, kasama nila. At siya din po ang punong abala na binigyan ng otoridad ni Mr. Marcos na maging pinuno sa kampanya. I'm talking about Congressman Toby Chanco. Na nagsasabi siya, ma'am, minimum na gustong ipilit at pinakapilit ni Martin Romualdez na iparelease at pumayag naman later on si Marcos 90 billion. By February pa lang, mama, wala pang sweldo mga sundalo, wala pang subsistence allowance, wala pang natatanggap ang mga maestra, ang mga nurses, ang mga doctors sa gobyerno at mga empleyado at kawani dahil nga first 2 months pa lang nag-adjust pa ang Treasury Department kung paano ipamada ang pera, anong available fund. Pinapa-release ni Martin Romualdez ang 90 billion bilang panunuhol para sa pagpapapirma sa kalokalo at pansit kanto na impeachment complaints. At yan ay binulgar mismo ni Toby Chanco. But without admitting na ang may pananagutan si Mr. Marcos dahil pinayagan niya lahat na mangyari ito. Ma'am, your reaction to that? Yeah, grabe yung interview ni Congressman Toby Chanco, and we need to thank him for that kasi talagang eye-opener. Well, yeah, yun diba talagang eye-opener coming from the inside, and it's really shocking all his. Kasi people will say kasi si Martin Romualdez, si
si Marcos mabait-bait kasi niya, hindi siya yung president. Sa kanya, responsibilidad niya, parang you opened the gates of hell to the Philippines. No, kung sino-sino itong mga laman loob na naglalabasan from the woodwork, no? Si Martin Romualdez is just walang renda si Marcos sa kanya. No, so at saka grabe yung mga sinabi ni Congressman Toby Chanco, no, na yung Yeah. impeachment Very revealing. pinilit talaga ni Martin Romualdez, no. So dito kaya ngayon ang itong ibig sabihin, no, kasi kapag ang president ay maayos, no, may kapasidad, ipepreno niya yan. Like PRRD, di ba? Nung sinasabing impeach natin si Vice President, he said, stop it you guys. Kakatapos lang ng elections. Binoto yung tao, pabayaan nyo, di ba? Kailangan irespeto natin. So, right away, it stopped. And then Yeah. ang Marcos administration kasi, ito yung pinakabuisit sa akin, no? Ang daming nagugutom. Ngayon, as we speak, madaming naghahanap. Ito yung katulad yung sinabi mo, no? Examples ng walang sweldo. Di ba? Pero ang pinag-uusapan natin, yung kabullshitan na pinaggagawa nila, imbis na nagsisilbi na lang, hindi talaga problema yung politika, ang totoong problema, yung kagutuman, yung nangyayari sa ekonomiya natin. And yet here we are, we're talking about this political circus that was created by these people who are so power hungry and who are so greedy, who are so corrupt. So now the people are suffering. And the suffering is real because right now, us, we're not suffering, but there are people now in the hospitals na naghahanap ng pera para sa gamot. Mamamatay yung walang tumutulong sa kanila kasi sinabi ni PRRD, no, huwag kang pumasok sa politika, Marcos. Kung hindi mo mahalang mahihirap kasi ang meron lang sila ang ang gobyerno, yan lang. Gobyerno. Yan lang meron ang mahihirap. So even as we speak here, no, we're talking about all this BS politics, no, na talagang nakakabwisit. And yet, there are so many people suffering and then nothing's being done because a president like this doesn't care. And he doesn't, number one, he doesn't care because he's lulong sa droga eh. Ang lulong sa droga, ang nasa isip lang yan, droga. No? And then number two, he doesn't have the capacity. He's totally incapable of anything, of governing most of all. Ma'am, gusto ko pong puntuhan ito. Marami ang nagkikriticize kay Congressman Toby Chanco, damage control daw, para lang daw yan sa pagpapakalma ng sitwasyon. Whatever your views are tungkol dyan, ganito lang po kasimple ang lohika dyan eh. Hindi ba beneficial sa taong bayan ang binubulgar ni Congressman Toby Chanco o hindi? Beneficial o hindi? Ang sagot dyan, beneficial. Kung hindi siya nagsalita, yeah. Kung hindi siya nagsalita, hindi po mapatotohanan na may panunuhol, may pangungurakot, may pangbabraso. So dahil siya nagsalita from the inside, ibig sabihin po, ano man ang motibo niya, sabihin man natin na isinasalba niya si Marcos, but the truth has been revealed. Ang katotohanan ay nabuksan. Pangalawa, mayroon po siyang integridad at mayroon po siyang authority to speak about this internal maneuvers and operations na hindi natin kayang ibulgar dahil wala tayo doon. Siya ang nandoon. At kung ano man ang motibo niya, bakit niya ipapakita na si Marcos, kung hindi man niya dinidiin ang pananagutan kay Mr. Marcos, nagkakaroon ng manipulation, nagkakaroon ng conspiracy against Marcos and Marcos is willingly tolerating it. Kulang lang ang kanyang pagdidiin na mali na ang presidente na si Marcos ay kanyang pinapahintulutang maniobra at sa laulain ni Martin Romualdez at mga alipuris niya ang pundo at lustayin ng kaban ng bayan at abusuhin ang pundo at kaban at gobyerno sapagkat si Marcos po ang may poder. I agree completely sa punto ni Ma'am Lorraine. Ay hindi po siya pwedeng magsabi na mabait kasi ayaw kasi magkaroon ng hidwaan. No, it's not about pagiging mabait. Mali po yan. Inutil ang tawag yan. Lampa. Kung inutil at lampa ka, ikaw ay nagdudulot ng mas malalim na problema. Ang pagbabait-baitan ay hindi po pwedeng i-describe na yan ay tama. Yan po ay pagiging inutil, pagiging kasabwat, at yan po ang kulang lang sa sinabi ni Congressman Toby Chanco. But by and large, ma'am, do you agree na timely, kailangan at dapat i-appreciate pa rin ng taong bayan
itong pagbubunyag at inilalantad ni Congressman Toby Chanco na kabulukan sa maniobra, sa impeachment, sa kampanya, pati yung pagpapadukot kay Pangulong Duterte, ay sinabi niya na yun ay isang malaking faktor na nagbunsod ng malawak na pagkagalit ng mga mamamayang Pilipino. Oh, nako, alam mo, magpasalamat tayo kay Congressman Toby Chanco. Kahit na pa sabihin ninyo no, na nagda-damage control, hindi. Meron siyang binigay na napakahalaga sa atin. At yan ay ang katotohanan at yung information. At saka hindi niya iniinsulto yung katalinuhan natin. No? Katulad ni Martin Romualdez. Yan si Martin Romualdez, napakabulok, pinakabulok na nakita kong tao ever. No, lalo pa hindi yan lingkod bayan, obvious ba? Napakabastos niyan sa Pilipino. At saka tingin ko siya din yung behind itong Duterte Youth at saka yung BH, no? So anyway, siya yan, tingin ko siya talaga yan. So nakikita niyo yung kalidad ng pagkatao nitong Martin Romualdez na ito. Na tama lang, maraming nagpapasalamat talaga ako sa inyo sa Pilipino na wala siyang naloloko. Martin, minus 49 ka. Kinasusok naman ka ng Pilipino. Congratulations. Ikaw lang ang nakaabot ng ganyang klaseng rating. Kasi nakakasuklam-suklam yung ginagawa mo sa Pilipino. So ako'y nagpapasalamat kay Congressman Chanco kasi he shed the light on so many things. Ano? At saka mahirap yun kasi nasa loob siya eh. No? Nasa team siya ni Bongbong Marcos. Diba? Siguro meron siyang masasagasaan doon pero may integridad siya. Sinasabi niya yung katotohanan. Diba? Sinasabi niya and actually, we all knew what he was saying, except that it comes with some weight because it's Toby Chanco that's speaking, di ba? Kasi sinisisi daw sa kanya ngayon yung dismal showing ng dun sa elections, di ba? Pero actually nangyari yon dahil sa kalokohan ni Martin Romualdez. Diyan sa impeachment na yan, at saka yung pag-kidnap kay PRRD sa The Hague, aka monumental blunder. 'Di ba kung kaya't bumulusok ang trust and rating ni Bongbong Marcos. So tama yung sinasabi. Pwede ba pasalamatan natin si Toby Chanco? Tama. I agree. I agree, Eric. Yeah. Ma'am, lipat muna tayo dito kasi babalikan natin yung mga madami siyang revelations, ma'am eh. Next episode natin, himayin natin ang mga revelations niya kung paano po minaniobra, paano ginamit ang maruming laro ng politika, nilustay at kinurakot ang pondo para manuhol, nagpasuhol ang mga kongresista, at lahat ng ito, alam ni Marcos ang nangyayari. Kasi nire-report ni Toby Chanco. Makikita natin naman siyang ginawa, tapos magbabait-baitan siya sa interview kay Anthony Taberna na reconcile, friendship. Ano ka, hello? Ito ngayon, may tanong dito pumasok sa aking message. Kumbaga, Eric, sandali lang ha. Kumbaga, go ahead. The Hague at saka yung impeachment, naging irreversible na yung damage. Kahit na ano pang damage control gawin ninyo, wala na, tapos na. Para sa Pilipino, tapos na yung ginawa niya. The best damage control that Bongbong Marcos can do is to step out of office. Yes. I think even for a while, ma'am, no, pwedeng maampat niya o mapatigil niya ang irreversible snowball groundswell of anger of the people kung tatanggalin si Martin Romualdez. But that will only be temporary. It will not reverse entirely. But it will help. Na siya, it will help a lot. It will help, mapapatigil, mapapabagal ang pagbagsak niya at pwedeng makamaniobra siya. But that is not a total solution sa kanyang kapalpakan at kabulukan sa pamumuno. Sapagkat ang kanyang mind frame, ang kanyang pagkatao, ang kanyang kapasidad ay wala para sa tamang pamumuno. So kahit maampat pa ang kanyang maniobra kay Martin Romualdez na i-unload ang ilang budahi by kicking out Romualdez as Speaker of the House, na susuportahan niya at pag magkaroon siya ng alliance sa Senado, we don't believe na marireverse niya ito, no? Ma'am Lorraine, ang pagkabagsak niya. Halimbawa, my point is this, pwede niyang laruan ang political dynamics eh. Pwede niyang paglaruan yan. These are political dynamics. Pwede niyang ma-delay ang mga maneuvers ng opposition, pwede niyang mapakalma ang galit ng taong bayan sa political situation, pero hindi niya pwedeng pakalmahin ang galit ng taong bayan na manggagaling sa nabubulok at napakamiserabling kalagayang pang-ekonomiya. Na sabi mo nga, ma'am, 52% o almost 60% ng mga Pilipino nakakaranas ng gutom araw-araw. Walang trabahong sapat, walang bastanteng income,
at tuloy-tuloy na bumabagsak ang agrikultura at tuloy-tuloy na napakamahal ng serbisyo sa kuryente, tubig at pati sa pagkain. Lahat ng ito, ma'am, wala siyang ginagawa. Kasi mode of survival politically ang kanyang mind frame at kung paano makasalbar sa problemang pangpolitika na sila rin ang may gawa. Subalit, yung miserabling kalagayan ng ating bansa ay wala. Ma'am, ang tanong ko ganito, will it be possible for Bongbong Marcos to reach out to the Duterte by pointing out and rectifying ang nangyaring pagpapatapon kay Pangulong Duterte doon sa Netherlands? And would that be also a trigger point para kumalma ang opposition laban sa kanya, pati po ang pagbubuo ng malakas na Duterte-led political opposition kung kanyang magagawang paraan na may pakita na pwedeng niyang i-rectify ang pagkakamali sa pagkakadukot at pagpapakatapon kay Pangulong Duterte? Alam mo Eric, napakalaking bagay pag nagawa niya yan. Pag nagawa ni Marcos yan, but I seriously doubt he'll do it. Kasi Yeah. tol yan sinungaling yan walang karakter yan taong yan. At saka yan talaga yung gusto niya na si PRRD nandyan sa The Hague. Pero kung magawa niya yan, baka may ma-win over siya. Pero malaking bagay din pag tinanggal niya si Martin Romualdez. Yan dalawang yan, pag nagawa niya yan, at saka walang impeachment. Kasi yun naman yun yung causes Yun yung causes, one of the three of the biggest causes, apart from his incompetence, di ba? Mhm. And yung pagnanakaw niya, 'di ba? Malaking bagay. Kasi nga ito nga si Marcos, ang dami niyang ginawang talagang walang ginawang mabuti to, puro kapalpakan, talagang one on top of the other talaga. No, but it will be a very big step, no? Pag naiuwi niya si PRRD, which I seriously doubt he'll do. And number 2, si Martin Romualdez, at itigil niya yung impeachment kasi lahat 'yan brainchild niya yan. Kahit na sabihin mo si Martin yan, whatever. Andyan yan, si Marcos yan. Okay. Yeah. Because the decision was made by him. Yeah. Yeah. And the buck stops Hindi with man you. yung mangyayari pag sinabi niya hindi ko gusto yan. Tigil niyo yan. Yes. Tama, agree.